Nakasabit pa rin sa simbahan ng Diocese of Bacolod ang tarpaulin ng Team Patay at Team Buhay. May nagsabit na rin ang parehong tarpaulin sa isang simbahan sa Cebu City. Nilinaw naman ng naturang simbahan na hindi sila may pakana nito. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Matapos ang paglalagay ng Diocese of Bacolod ng tarpaulin ng Team Patay at Team Buhay sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, nasundan ito sa Our Lady of Lourdes Parish sa Cebu City. Dalawang posters ang inilagay sa harap ng simbahan. Sa isang poster, nakasaad ang kaibahan ng Team Patay at Team Buhay. Ang Team Patay ay mga kandidatong sumusuporta sa RH Law at ang Team Buhay naman ang mga kumontra sa pagsasabatas dito. Sa isa pang poster, inilista naman sa ilalim ng dalawang kategorya ang mga kandidato. Mabilis namang nagsabi ang pamunuan ng simbahan na wala silang kinalaman sa pagsasabit sa naturang mga poster. They did not ask me for any permission whatsoever to post anything. Sa may tawagan na public domain man na, di man na sa simbahan na gitinoon. Agad na ipinabaklas ng simbahan ang mga poster. Inaalam na rin daw nila kung sino ang nagsabit nito roon. Mariin namang kinundina ng religious group na Legions of Mary ang nilalamang mensahe ng naturang mga tarpaulin. Para bugal-bugal ba, binuang, di ko ganahan, butang na din yung simbahan. Nanabaghaan ko, karapag ko nakita ba? Ayon naman sa COMELEC sa Cebu, hindi pa raw sila pwedeng umaksyon sakaling maisabit muli ang mga poster sa simbahan. Epektibo pa raw kasi ang temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa pagbabaklas ng COMELEC na mga election-related material na nakalagay sa mga simbahan. The issue has already been raised before Chairman Brillantes. So whatever, we will be maintaining a uniform stand. If Manila will come up with a stand na it's illegal, then we will strictly implement 9615. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.